diversion of 60 billion is unconstitutional. So wag na natin lokohin ng taong bayan. Kaya I respectfully disagree with Secretary Recto not to confuse the public about this kasi nag-decide na po ang Korte Suprema regarding this. Naghain si health reform advocate na si Dr. Tony Liatzon ng kasong plunder at technical malversation laban kay Executive Secretary Ralph Recto at ilang matataas na opisyal ng pamahalaan kaugnay ng umano'y iligal na paglipat ng 60 bilyong peso na pondo ng PhilHealth at mahigit 107 bilyong peso mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation patungo sa National Treasury. Inihain ang reklamo sa Office of the Ombudsman kung saan iginiit ni Liatzon na ang naturang pondo ay dapat inilaan para sa serbisyong pangkalusugan at proteksyon ng mga depositor. Ayon pa kay Liatzon, ang umano'y paglipat ng pondo ay nagdulot ng malaking epekto sa mga serbisyong medikal, kabilang ang kakulangan sa suporta para sa mga ospital, dialysis at cancer treatment programs. Binigyang diin din niya na ang 60 billion peso ay maaring nakapagligtas ng buhay at nakatulong sana sa milyon-milyong Pilipinong umaasa sa serbisyong pangkalusugan ng gobyerno. Samantala, itinanggi ni Recto ang mga aligasyon at tinawag ang kaso na isang nuisance at harassment case. Ayon sa kanya, isinigawa ang paglilipat ng pondo alinsunod sa mairal na batas at wala siyang anumang personal na pakinabang mula rito. Giit pa niya. Opo, loud and clear, Okay. sir. Sige, okay. So, natutuwa ko dahil naglabas ang Supreme Court en banc sa April 26 na natanggap ko po ng aking abogado 3 days ago na magkakaroon po ng consolidation po ng aming oral arguments or for scheduling kasi po nireklamo ko po yung 2025 budget ng PhilHealth ay siniro ng gobyerno. And then sina Attorney Vic Rodriguez, Congressman Ungab, ay nagreklamo dahil may mga blank items sa budget. So, yun ho, first time in history. At ang pangatlo, sina Justice Carpio din, nirereklamo din daw yung budget na yan. Kasi yung 2025, yan ang worst budget in history kasi dyan po nangyari yung flood control. Ako naman, nireklamo ko kasi after the unconstitutional transfer ng PhilHealth na 60 billion noong December 5, hindi nagbigay ng budget ang government. Zero ho in 2025. Nireklamo ko po yun sa Supreme Court. At after 1 year, nakakatuwa kasi napakinggan tayo. Ang tingin ko hong dahilan dito ay after the son of the President, sa July, magba-budget hearing. Ngayon, kung hindi malinaw sa congressman at sa Senate na bawal yung mga ganong klase na pagbibigay ng zero budget sa PhilHealth at saka may mga blank statements dun, baka magkaroon ng problema ulit tayo sa allocation. So pinupuri ko ang Supreme Court for recognizing that kasi masyado pong magulo ang Kongreso at Senate at na-allow nila nagkaroon ng maraming unprogrammed appropriations tapos yung pera ng PhilHealth nalipat ho sa unprogrammed appropriation, nilipat at tapos hindi nila binudget. Kaya dapat talaga pakinggan at mag-decide ang Supreme Court kung unconstitutional yan para sa ganun maisoli yung pera sa taong bayan, particularly yun pong 75 billion in 2025 sa healthcare. Yun ho ang aking yan, nakikita sa picture at masayang-masaya po ako at nakikinig po ang Korte Suprema. Ito ho malaking bagay kasi 15-0 ang desisyon ng Supreme Court noong December 5 sa unconstitutional transfer ng diversion. Naalala nyo si Secretary Recto, inutusan si President Ledesma na ilipat yung pera. Na-prove na nilang unconstitutional. Tapos in 2025, isa na naman mali ang ginawa nila. Hindi nila binigyan ng budget in 2025. Tapos nagreklamo na from both camps. Hindi nating sasabihing DDS or sasabihin nila
diluwan. Kasi si Justice Carpio, iba hong partido yon. Ibang partido rin sina Congressman Ungab and Vic. And yet, ako naman, independente. Lahat ho kami, hindi pumapayag na tama ho yung ginawa nila sa 2025 budget. At yan ay kailangan desisyonan ng Korte Suprema upang maibigay yung tamang budget itong 2027. Kasi mag-uumpisa yan after last week ng July, August na budget hearing. Kung magkamali muli ang budget natin. So yun po, sa mga nakikinig po, yan po ang kinagagala ko po at ako'y handa mag-present sa oral arguments sa Korte Suprema po. Opo, Doc, kung baga, hindi malayo yung posibilidad, lalo na kung wala pang mga desisyon, pinal desisyon ng Korte Suprema ukol dito, hindi malayo yung posibilidad na baka may gagawin naman sila, lalo na for 2027 budget na itinituring na election budget. Tama po yun. Kaya ang Korte Suprema, ang tingin ko, nag-isip na baka yung 2027 budget gawing election budget. At nakita ko yung galawan, bibigyan daw ng insentibo ang mga LGUs. So, naiisip ko, sorry for this kind of comment, wala na yung flood control, baka gamitin na naman yung budget para mag-incentivize kasi election campaign period. No? Ang tingin ko, aayusin ng Korte Suprema to para wala na malagyan ng mga unprogrammed appropriation, wala nang magsisiro budget for PhilHealth, wala nang diversion sa PhilHealth, at magamit pa talaga for social services rather than be used again, sana naman, for alleged anomalies or corruption in budget allocation. Kaya tama po yung sinasabi nyo. I think visionaryo ang Supreme Court and they want to preempt that particular decision-making of the Congress and Senate. Kasi nagsisimula yan sa Kongreso. Opo, actually, meron pang pahayag nga ang Malacanang na posibleng sa 2027 maisasama muli itong flood control fund na ito po, attorney. Yeah. Yun na nga dapat Pero ongoing kasi yung oral arguments ngayon dun sa unprogrammed appropriation na hinain ni Congressman Erice at ni Congressman Ledesma. Congressman Laila de Lima. Ang ibig ko sabihin, malaking bagay yon na nag-oral arguments sila dun sa unprogrammed appropriation na dapat wala nga unprogrammed, dapat iligay nila yung pera doon sa programa. Bakit meron silang standby na 250 billion? Baka malagyan uli. So tatapusin nila yon. Tapos tatapusin din ng Supreme Court yung pag-yurak sa PhilHealth natin. Yun ang dapat nating ayusin. At hindi na maulit ang worst budget in Philippine history, yung 2025 budget. Opo. Para sa kalaman lang ng ating mga kababayan, gaano po kahalaga na hindi ma-zero budget ang PhilHealth bagkus ay dagdagan pa ang pondo nito at kasi hindi naman ito pang negosyo kagaya ng ibang mga health insurance po, Doc? Yeah, mahalaga kasi nakaata sa universal healthcare kung ang dapat ang PhilHealth ay tatlo ang gagawin. I-increase ang case rate or benepisyo. Kunyari, heart attack. Dapat increase ng budget yan Dun sa acute heart attack lang yun, may 500,000. Pero dapat, kung ikaw ay na heart attack or may sakit ka sa puso, libre na yung angiogram. Kasi yung top killer diseases yan So tingin ko, dapat 500,000 pagka may sakit ka. Naalala mo yung namatay the other day na nagbayad ng 25 years, Mr. Marvin, tapos in less than 24 hours, hindi kinover. Imaginein mo, nagbayad ka ng 25 years. Number 2, ang dami may cancer. Magkano MRI? Magkano CT scan? Magkano cancer marker? Magkano chemotherapy? Ang stroke. Grabe ang stroke Ang case rate lang pala niya, 76,000. Dapat tingin ko, increase yan to 200,000. Kasi alam mo ba magkano ICU sa isang private hospital? 50 to 100,000. Ang recovery period yun, humigit kumulang na 2 linggo. Aabot ang bill mo niyan hanggang 2 milyon. O magkano yung mga nagdadialysis? Magkano ang gastos niyan? Kaya ang point diyan,
hindi na nila yuyurakan yung PhilHealth. Pangalawa, babaan naman nila yung premium. Pero mo, bayad ka ng bayad ng premium, mandatory. Tapos, hindi naman pala tayo makakakuha ng tama. At tapos, ang out-of-pocket expenses, almost 60% na. Tapos, ang dami-daming guarantee letter. Alam mo, ang daming hospital ngayon na ang pasyente 3 buwan, 4 na buwan na sa hospital dahil walang maibayad. So, dapat, taasan ng budget. Sabi ni Edwin Mercado, yung presidente ng PhilHealth, 300 billion daw ang budget niya. Tingin ko dapat 400 to 500 billion para yung mga pasyente, ang bayaran lang, mga 20% lang. Para matapos itong legasiya ni President Marcos, makabawi man lang sila sa pagyurak nila sa Philippine Health Insurance Corporation. Yun ang dapat gawin. At i-recast nila yung budget. Wag na yung mga flood control kasi alam natin gino-ghost yun Ang dapat yung tatama talaga sa tao, yung kalusugan, edukasyon, food security, at saka tungkol sa ekonomiya natin. Ang tingin ko, babawasan na yung mga flood control na yan kasi nakokorap yan At ibuhos na natin sa kalusugan, lalo na in times of after the pandemic at saka sa energy crisis. Opo, Doc, si MJ po ito. Sinabi kasi ni Secretary Recto na aprobado o legal ayon sa DOF ang paglilipat na nasabing excess funds. Excess funds po yung term, Doc. Meron ba talagang excess funds? Kasi 'di ba dapat pag excess funds mapupunta lahat sa mga benepisyaryo, sa lahat po ng mga pasyente itong pera na ito. Hindi po ibalik doon sa kaban. Okay. MJ, I beg to disagree respectfully kay Secretary Recto kasi napatunayan na Korte Suprema na unconstitutional 'yon Ang pagkakamali ni Executive Secretary Recto, gina-justify pa niya. Unconstitutional transfer na nga kaya nagpahayag ako ng paghahabla sa kanila sa Ombudsman kay Secretary Recto, Presidente Ledesma, itong si Mercado, si Amena Pangandaman, Toledo, si Ted Herbosa, at saka yung PDIC na 107 billion. Alam mo, ginamit lang nila yung provision, yung rider provision, 004, na pag may excess funds ka, pwede mong kunin. Hindi yata naintindihan ni Secretary Recto na dating senador na ang syntax funds ay earmark. Ang ibig sabihin nun, Secretary Recto, if you're listening, ang ibig sabihin po nun, hindi nyo po pwedeng kunin ang pera ng PhilHealth at ang tawag po dyan ay technical malversation, Article 220 at saka plunder kasi lampas po ng 50 million. So kung naging senador po kayo at hindi nyo naiintindihan yung pinasang bastas na yan, kayo po ay accountable for the country. At dapat hindi na po kayo nagdidepensa sa sarili nyo kasi may constitution po December 5 saying that the diversion of 60 billion is unconstitutional. So wag na natin lokohin ng taong bayan. Sabihin natin na mali po kayo at yung case natin sa husgado na sa ombudsman, yung dalawa na dismiss, yung akin hindi pa kasi I filed it May 25. Kaya I respectfully disagree with Secretary Recto not to confuse the public about this kasi nag-decide na po ang Korte Suprema regarding this. Opo, sinabi po ni Secretary Recto, Doc, and I quote, "The statements and findings regarding this issue have been consistent. What is important is that PhilHealth's operations and the services provided to our fellow citizens were not affected." End of quote. Ano masasabi mo doon, sir? Malaking kasinungalingan yan. Affected ang mga tao. Ang dami nangangailangan ng guarantee letters. Kung kayo po ay iikot sa PGH lang, iikot kayo sa Hospital ng Maynila, sa Santa Ana, sa San Lazaro, anong sasabihin yung hindi affected ng PhilHealth operation? Sabi nga ni Edwin Mercado, 5 months pa lang, ubos na yung budget na tinalaga for 2026, yung 130 billion. At humihingi nga siya ng budget ngayon sa PhilHealth kasi ubos na yung pera. Ano sasabihin niyang hindi apektado? Malaking kasinungalingan ang sinasabi ni Executive Secretary Recto. Opo. At siguro, magnilay-nilay siya kung tama ang ginagawa niya sa taong bayan. Tama na po ang panloloko, Secretary Recto, at harapin niyo po ang accountability niyo sa taong bayan. Meron pa isang anggulo, Doc. Sabi niya na ang polisiya ng pamahalaan
ay i-maximize ang lahat ng paggamit po ng available public funds para po suportahan yung mga super priority programs ng gobyerno at bawasan po yung ating pangungutang. Sabi niya, and I quote, "We always ensure that public funds are used for the government's priority projects and services. If there are news funds, they should be utilized for the benefit of more Filipinos." End of quote. Ano masasabi mo doon, sir? Ginamit raw para suportahan ang mga super priority programs ng gobyerno. Ang kalusugan po ba hindi super priority program? Oh, I respectfully disagree, Secretary Recto. Kasi ang fiscal responsibility or fiscal space, may hihigit pa ba yan sa kalusugan? Pangalawa, ibabalik ko yung question. Hindi nyo po pwedeng kunin yung pera na naka-earmark kasi hindi nyo po pera yan. Pera yan ng mga direct contributors at saka indirect contributors na hindi nyo binigay. So yung infrastruktura, wala namang kinalaman ng PhilHealth dyan eh. Di sana kinuha nila sa ibang budget. Bakit? Excess funds ba ang PhilHealth? Reserve funds po yan eh. Mali po kunin yun. At according to Section 11 of Universal Healthcare, pwede nyo lang kunin ho ang any funds at hindi ililipat. Kung itataas nyo po ang benepisyo, bababasan mo ang premium para ma-achieve ang Universal Healthcare goals. So tama na po, Secretary Recto, sa pag-confuse. Kasi always refer back to the December 5 Supreme Court decision. At wag nyo na pong i-justify yan, baluktot nyo pong reasoning. Opo, at lalo pa na may mga grupo, Doc, no, na naghain ng TRO dito po sa naging desisyon ng Ombudsman. Ano sa tingin nyo, anong next nyo na hakbang, Doc, bilang isa po kayo sa mga prime movers ng issue na ito? Well, sa akin, hindi pa nadidismiss yung aking ombudsman case laban kina Secretary Recto. Yun hong dalawa na na-file last year ay na-dismiss. Pero nag-motion for reconsideration eh. So pag ako na yung case ko ma-dismiss, magma-motion of reconsideration ako. Kung hindi naman, didiretso ako sa Korte Suprema para i-challenge po yung case ko po against them, yung technical malversation tsaka plunder po. Opo, Doc, may iba lang tayo, no? Panahon na naman po ng tag-ulan at inaasahan natin, Doc, na magiging puno na naman ang mga ospital dahil po dito sa mga sakit na ating pong nakukuha dahil po sa mga pagbaha. Ano ang tingin mo dito, Doc? Lalo pat palakas ang mga bagyo dito po sa bansa. Well, ito ang problema. Kasi last year, ako naka-term ng kleptospirosis. Alam niyo yung kleptospirosis? Yung pera na tungkol sa kalusugan na wala. Tapos magbabaha, magle-leptospirosis uli. Pag nag-leptospirosis, mapupuno na naman ng mga ospital na magdadialysis. Marami na naman mamamatay nito at mapupuno yung ospital. Kaya nakakatakot pagpasok na ito na hindi pa naisoli yung mga flood control projects natin na pondo, babaha na naman tayo. Pagbaha, marami na naman magkakasakit. Magkakaroon ng leptospirosis, kleptospirosis. Klepto means, ang ibig sabihin yan, pagnakaw, kasi kleptocracy, leptospirosis, yan ang sakit na nakukuha natin sa ihi ng mga daga, hayop na nagkokos ng kidney failure. Tapos, dengue, pwede, typhoid, waterborne illnesses. Kaya nakakatakot itong pagpasok ng June hanggang October. Marami na naman po masasalanta. At alam nyo naman, pati hospital, ghost project nga eh. Yan ang mga kinakatakot natin. Wala ho talagang hospital. Kaya, tama ho ang Korte Suprema. Saludo ho ako sa Korte Suprema at i-discuss natin ito para maayos natin ang budget allocation. Yan ho ang tamang gagawin natin ngayon. Opo, na very, very much related pala talaga, Doc, yung issue sa flood control at yung issue sa PhilHealth at ang kalusugan po, lalo na sa mga magkakaroon ng sakit ngayon pong panahon ng mga baha. Tama po yun. Kaya sa mga kababayan natin, mahirap po kayong mako-confine. Pag nagtag-ulan, wag ho kayong magpapaanod. Magbota kayo o wag na kayo umalis ng bahay kasi delikado po kayo eh. Dito sa amin, dito kami nagtatrabaho sa Top Avenue. Nako po, hanggang bewang po ang tubig dito. So, marami sa ating mga kababayan ang nagkakaroon ng leptospirosis. Kaya, ito pong pondo sa PhilHealth, ito pong pagbaha,
kalusugan, magkakaugnay po yan. Lalo na in a country na devastated by 21 typhoons a year. Kaya dapat to pondohan natin ito, lalo na itong tag-ulan. Opo, Doc, mensahe po ninyo sa ating mga kababayan na ngayon pong nababalo tayo ng iba't ibang mga hamon sa ating bansa. Mga kababayan, ako po ay nagsasalita bilang isang Pilipino. Alam nyo, gamitin nyo po yung social media right now to speak up. Hindi ho tayo dapat maging complicit. Sa panahon ngayon na nananahimik ka, being quiet or complicity is a crime. Lalo na kung ang corruption ay nandito. Ako po, wala naman akong hangarin ho sa buhay kung hindi mapagaling lang lahat eh. Alam nyo, ang daming mga threats sa atin, ang daming pagsira sa atin, pero hindi ako natitinag. Kasi sa tingin ko, kung may isang boses, that can actually light a fire of inspiration to a lot of Filipinos na later on, magigising tayo. Pero kung hindi tayo magsasalita, everybody will be complicit. Magiging silensyo lang tayo. Paano na ang buhay natin? So sa mga kababayan, tumulong po tayo dun sa mga tumatawag ng justice. At ako'y nagpapasalamat sa Korte Suprema for recognizing the importance of the budget allocation after the SONA of the President.